Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. God mourns in lonely exile near, until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, O Israel, to thee shall come Emmanuel. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumanyo lahat. At sumaiyo rin. Kapanalig sa ating pangalawang linggo ng Advento, tampok po sa ating Ebanghelyo, si Jesus, ina-appreciate niya sa harapan ng mga tao, si John the Baptist. At tandaan niyo si John the Baptist, po isang araw sa ating Ebanghelyo rin, pinapasabi niya sa mga tao, prepare the way of the Lord. Yun po yung last Sunday gospel po natin. But this Sunday, this Mass po sa ating Webes, this time, Jesus naman, appreciating John the Baptist sa harapan ng ibang tao. At pakinggan niyo maigi kapanalig yung ating unang pagbasa ng ating Diyos ay darating bilang tagapagligtas. At sinasabi niya, huwag kayo matakot, akong bahala dyan. Tignan natin ito sa implikasyon sa buhay natin sa araw-araw sa panahon ng Advento. At bago tayo magpatuloy, kapanalig, aminin natin, nagkulang tayo sa ibang tao. Hindi tayo nakatulong, habang halimbawa, yung kulang ka ng pangunawa sa asawa mo, isa nag-isip ka na masama, aminin natin, mag-sorry tayo kay Lord. Mag-sorry tayo kay Lord, aminin din natin na nakalimot tayo magpasalamat kay Lord sa mga answered prayers natin. At ganun din naman, nakakalimot tayo magpasalamat kay Lord bago kumain. Sabay-sabay tayong aamin, inaamin ko. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawantan makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay ng walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipakita po ninyo ang inyong paglingap sa inyong pag-antig ng aming kalooban upang maihanda ang daraanan ng inyong bugtong na anak. Sa kanyang pagdating, maging dalisay nawa ang aming buong pagkatao upang maging marapat kami sa paglilingkod sa inyo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ang Panginoong inyong Diyos, at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ng Panginoon, Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot. Tutulungan kita.
Ako ang Diyos ng Israel, ang magliligtas sa iyo. Gagawin kitang tulad ng panggiik, bago at matalim ang kanyang ngipin, at ang mga bundok at burol ay iyong gigiikin, at duduruging tila alikabok. Itatahip sila, tatangayin ng hangin, pagdating ng bagyo ay pakakalatin, magdiriwang dahil sa akin na inyong Diyos. Pupurihin ninyo ako at dadakilain, pag ang aking bayay inabot ng matinding uhaw, na halos matuyo ang kanilang lalamunan. Akong Panginoon ang gagawa ng paraan. Akong Diyos ng Israel ay di magpapabaya. Sa tigang na burol ay magkakailog sa gitna ng lambak, masaganang tubig ay bubukal. Aking gagawin na ang disyerto ay maging tubigan, sa tuyong lupain ay may mga batis na masusumpungan. Ang mga disyerto'y pupunuin ko ng sedro, kahoy na olibo at saka ng mirto, kahoy na sipre, alerces at olmo. At kung magkagayon, makikita nila at mauunawaan na ang pagbalangkas ay lumikha nito, ang Panginoon, ang banal na Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan niyang nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Ang kadakilaan ng Diyos ko ay hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Dakila mong gaway upang matatalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa Kanya. Mula nang mangal si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaago ng mararahas. Sapagkat ang mga propeta at ang kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos. Hanggang sa dumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating. Ang may pandinig,
ay makinig. Mga kapatid, mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ano ba talaga ang Adviento? Kapanalig. Alam ko, sinare ko na sa inyo ito, pero i-refresh lang natin at idudugtong natin sa ating pagbasa ngayon. Kaunting modification lang para maidugtong natin sa ating mga pagbasa. Meron ko isang barkada. Ang pangalan, Himulmol. Tinawagan niya ako nung Thursday, last week. Tapos, Fads, nasa Maynila ka ba sa Sabado? Oo, kako. Bakit? Fads, biyahe kasi ako galing ako din sa Ilocos. At may pasalubong ako sa'yo. Surprise to. Fads, matutuwa ka. Talaga? So, anong plano mo, Himulmol? Fads, babiyahe ako, alis ako dito umaga, mula sa Ilocos, nandyan ako sa mamandang 5 o'clock, 6 o'clock ng hapon. Oh, sige, hintayin kita. Fads, pwede bang, dyan na rin ako makikain at saka matutulog overnight? No problem, ko pa. Basta dalhin mo yung surprise mo sa akin, ha? O, Pads, kaya ako punta ng Maynila dahil nga may surprise ako sa iyo, eh. Meron ako bibigay sa iyo, Pads. O, sige, sige. Basta, ha? Himulmol. Pagka malapit ka na dito sa Maynila, nasa Bulacan ka na, i-text mo ako para alam ko na nandiyan ka na, ha? Okay. Sige, Pads. Di binaba ko na yung phone. Kapanalig. Tanong. Anong gagawin ko para ihanda ko yung pagdating ni Himulmol? Ano yung handa ko? Paano ako maghanda? Magluluto. Ano pa? Doon matutulog sa amin, eh. Maglilinis. So, para dumating si Himulmol sa amin, matutulog sa amin, kailangan maglilinis ako. Tapos ang papaluto. Yes or no? Yan. So, in other words, nagpalinis ako ng kwarto niya, tutulugan niya, wala siya kakain sa amin, nagpabili na rin ako, nagpapalengke para magluto na. Yon, Sabado ng umaga, ayos na halos yung kanyang higaan, yung kanyang kwarto. Tapos ayun, mapatanghali na, nagluluto na kami. Hinihintay ko itong si Himulmol mag-text sa akin. Yung pala, nalobat yung kanyang cellphone. Hindi siya makatext sa ako, nasa na siya. So kami naman, naghintay. Asa kaya si Himulmol? Hanggang sa umabot na ng alas 7 ng gabi. Wala pa rin. Siguro na traffic. Hindi ko lang alam kung nasa na siya. Nakahanda na yung pagkain namin. Tapos, ayun na, alas 8. Wala pa rin. Excited ako sa pagdating niya kasi nga, pagkikita kami, babami kami, at saka meron akong regalo. Eto ngayon, tanong, kapanalig, anong gagawin ko? Halimbawa, gabi na, para malaman ni Himulmol na naghihintay kami sa bahay. Anong gagawin ko? Ang gagawin ko para malaman namang ni Himulmol na naghihintay kami. Magbukas ng ilaw. Tama, di ba? Para malayo pa lang si Himulmol, alam niya na kami naghihintay, bukas yung ilaw namin sa bahay. Yes or no? Yes. Ito na. Para malaman ko, nandiyan na siya, just to be sure, tatawagin ang aking pinakamaganda at pinakamabait na kasambahay. Ate Frenny! Ate Frenny! Nandiyan na may bisita natin. Wala pa po, Father. Wala pa. Balik ulit sa yung kwarto. Ito na. Umabot na alas 8:30. Ni Honiha, wala pa to si Himulmol. Tawagan ulit ang aking pinakamabait, pinakamagandang kasambahay kasi nag-iisa lang siya. Ate Frenny! Nandiyan na may bisita natin. Wala pa po, Father. Ayan. So wala pa. Ngayon, anong gagawin natin? Kapag tayo naghihintay, para malaman niya na naghihintay tayo, malayo pa lang. Sabi natin kanina, buksan ang ilaw.
Ate Frenny! Wala pa po. Wala pa yung tanong. Dahil wala pa si Himulmol, para malaman niya, naghintay tayo, buksan mo na ang ilaw. Yan na. Ito kapanalig. Yan ang ibig sabihin ng Advent candles. Na para pagdarating si Jesus, alam ni Jesus, naghintay tayo kasi bukas yung ating ilaw. Yan ang ibig sabihin ng Advento. Advent means coming. At pag siya darating, ang dami niyang ibibigay sa atin. Kaya talaga mayroong kasamang pananabik ang kanyang pagdating. Yung excitement ng kanyang comings, excitement sa atin sa kanyang pagdating. At pag nabukas tayo ng ilaw, ibig sabihin yan, we welcome Him. Yon ang ibig sabihin ng Advento kapanalig. Coming, pagdating ni Jesus. At tayo naman, na darating na niya, kailangan nakahanda tayo. Maglinis tayo ng ating bahay. Kaya nga sa Advento, kasama sa paghahanda natin, yung kumpisalan. Kaya maglinis. And after that, of course, we will have our own feast pag dumating na siya. Ito ibig sabihin ng Advent. Ang unang kandila means hope, pag-asa. Yung pangalawang kandila sa linggong ito means peace. Yung pangatlong kandila na kulay pink means joy. At yung pang-apat na kandila means love. Ngayon, darating si Jesus. Anong bibigay niya sa atin? Dudugtong ko yung ating unang pagbasa. Talaga nakaka-touch eh. Yung bang sa unang pagbasa mula sa aklat ni Isaias, sabi niya, huwag kayong matakot. Babasahin ko lang para ma-pick up ninyo. Sabi niya, ako ang Panginoon yung Diyos. At siya nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabi, huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ng Panginoon, Israel, mahina ka man o at maliit, huwag kang matakot, tutulungan kita. Alam niyo, kapanalig, ang sarap na pakiramdam. Halimbawa, kamukha mo kapanalig, may pinagdaanan tayo. May problema tayo. Sa dami ng problema, nakakatakot mabuhay kasi nga, dami problema, walang pambayad, tapos merong away-away pa nakakatakot. Pero, itong pagbasa ito sa araw nito ng Huwebes, pangalawang linggo ng Advento, sinasabi niya ang Diyos, huwag ka matakot, kapanalig, ako ang Diyos, akong bahala sa iyo. Huwag kang matakot, darating ako sa iyo, darating ako, ibibigay ko lakas mo, ibibigay ko yung pag-asa mo, ibibigay ko yung pag-ibig sa iyo. Huwag kang matakot. Kaya nga, ibig sa ating gospel, si Juan Bautista, si Jesus, itinataas niya. Yung pamamaraan ni Juan Bautista, ina-appreciate ni Jesus. Kahit dapat sa pagdating niya, maraming karahasan nangyari. Ito nga, binanggit yung mga problemang nangyayari. Yan, sapagkat ang mga propeta at ang kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya nga si Juan Bautista, nagdaranas daw na sa ng karahasan at inaagaw ng mararahas. So marami rin problema si Juan Bautista at yung mga tao noon. Pero ibig sabihin ng ating ebanghelyo, huwag kang matakot. Akong bahala. Darating ako. Abangan mo lang ako. Abangan mo lang ang pagdating ko. Abangan mo lang ako. Lahat ng takot may wawala. Abangan mo lang ako. Bibigyan ka niya ng lakas sa lahat ng kahinaan mo. Bibigyan kita ng liwanag sa lahat ng kadiliman mo. At bibigyan kita ng kapayapaan sa lahat ng kaguluhan mo. Huwag kang matakot. Kaya pala ating ebanghelyo sa araw, ang ating responsorial psalm, ang sabi, pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahabag. Kapanalig, ipasa Diyos natin ang problema natin. Ibigin natin sa Diyos, isuko natin sa Kanya lahat ng ating pagdadaanan. At pag naisuko natin sa Kanya, kasama yun sa paglilinis ng ating puso, mas maluwag ang dadaan ng Diyos
patungo sa puso natin sapagkat naglinis tayo ng ating puso sa kanyang pagdating. At pag dumating siya, ang Diyos ang bahala. Kaya kapanalig, huwag kang matakot. Magsitayo po tayo. Pinuri ni Jesus si Juan Bautista dahil sa pag-akay nito sa mga tao upang lumapit sa Diyos sa pamagitan ng pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan. Kaya manalangin tayo para sa lahat ng tao sa buong mundo at maging sa kanilang mga pangangailangan. Sa bawat kahilingan at isasagot, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway patuloy na manawagan sa mga tao na talikuran ang makasalanang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lalaki at babaeng binigyan ng katungkulan, naway pangibabawin ang katarungan sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha at nagdadalamhati, naway marinig ang mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang laging piliin ang maging mabuti at umiwas sa lahat ng anyo ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mananampalatayang yumao na ay makaranas nawa ng pagliligtas ng Diyos sa kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At para sa mga may kaarawan sa buwan ng Disyembre, si Bishop Rene Mayugba, Bishop Bart Santos, Edu Enriquez, Mary Margaret, kapatid ko si Maurino Yap, pamangkin ko si Ria Yap, ang mga pinsan ko si Lenlen Yap, Lester Oreta, at ang may kaarawan ngayon si Esther Oro, at kasama sa birthday celebrant ang daddy ko, 98 years old, December 25. Bilang pasalamat po ni Frenny Pangan, Gigi Homer Sanchez, Homer Viray, Lerma Maestro Romero, Maria Cecilia Gonzalez, Boy and Nelia Parungaw, Baby Rodriguez, Cora Gadia, Biday de la Cruz, Lydia Escobar, Rose Balhadia, Marilyn Rivera Carion, Joy Villegas, Maricor and Nilo de la Cruz, Marlo Mendoza, Elena Evangelista ng Obrero Chapel, Mary Ann Joseph Wadyong, Wilma Anastasio, Roselito Anastasio, Agnes Faustino, Hilda Maak Magkamit, Tess Maak, Katrina Maak, Agnes Faustino, Evelyn Bulanadi, Lucia Reyes, Lourdes and Nemi Bulanadi, Chit Ramos, Tony Malabanan, Long Reyes, Puring Fausto, Lynette Velasco, Auring Parto, Richard Parto, Sally Parto, Lynette Velasco, Serito Bobot Maglasakay, Ori Estacio, Esther Oro, Kaloy Lim, Lerma Serrano, Mother Lily Chan, Lily Chua, Elena Evangelista, Net Valencia, Gigi Angat, Mami Lulu, Aleli Aquino, Rax Yomachit, Ning Larenas, Lito Kakal, Rupert and Pia Eustaquio, Louis Maglaya, at members pa ng Family Disciples of the Word at Kabalita Community. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sampu ng ating mga intensyon, mga kapanalig, ito yung lahat hiniling natin sa dakilang Panginoon Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asat, pag-apusong tapat. Itong anak at tinapay, mga bunga-anay. Manalangin
aking mga panalig upang paghahaya natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin niyo ang aming mga alay na kayo rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan. Sa pamagitan ng Kristo kasama Espiritu Santo, magpasawal hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. At tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan tunay nga pong marapat kay aming pasalamatan sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo nyo upang matupad ang inyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakasamahan niya kaming matapat. Siya naging hindi na iba sa amin upang maitapok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakisama niya ay puspusa magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay naasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel, si Abit na papulis sa inyo ng walumpay sa kalangitan, kami nagbubunyo sa inyong kadakilaan. Makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, ang kalwalhatian mo. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa Kapanalig, pag tinas ko si Jesus, harapan ninyo, pakiramdam mo si Jesus, sinasabi sa iyo, huwag ka matakot, akong bahala sa iyo. Kaya pala, ngayon ko na na-realize, ang pangalawang linggo ng Advento ay peace. Kaya nga, just be at peace. Huwag ka matakot, sinasabi ni Jesus. At sabi mo, yes Lord, maraming salamat po. Ang maraming banal, kayong bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu, gawin yung banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo na aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yun, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nayahandog para sa inyo. Thank you, Lord Jesus, sa pagdating mo sa buhay namin. Maraming salamat sa lahat ng tulong niyo sa amin. Salamat, Lord. Gayon din na matapos ang hapunan, hinuwakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, dugo ng bagong hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpatawad ng makasalanan, gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Thank you, Jesus, for all your blessings. Ipagbunyi natin ang misteryo natin panampalataya. Si Kristo ay unitain, sarili ay inihay. Saluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa po namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kahit inalay po namin sa inyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis ng kakalob ng kaligtasan.
Kami po nagpapasalamat dahil kami yung iminarapat nung tumayo sa inyong harapan para maglingkod sa inyo. Isinasama lang kami magsasalo-salo sa katudugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin niyo po ang simbahan na naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo XIV namin Santo Papa at Elias naming Obispo at Tanang Kaparian. Alahanin niyo rin po mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay at din lahat ng mga pumanaw. Kawan niyo po sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawan niyo po at pagindapat kami lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa na San Jose na kanyang kabiyak, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa inyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal nyo sa pamamagitan ng inyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa inyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At kapanalig bilang isang malaking pamilya, meron tayo siyang napakalaking Ama sa langit at napakadakilang Ama. Kaya awitin natin ang ating panalangin, tinuro sa atin ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Kimedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng papahayag ni Jesucristo ang aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoon Jesucristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghiyan po niyo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban ko ng kapayapaan, pagkakaisa yun sa kalooban, kasama Espiritu Santo, magpasawala hanggan. Amen. Ang kapayapaan ay laging sumainyo kapanalig. At sumayo rin. Ngayon ko nangalala ko po, huwag kayong matakot, sabi ni Jesus sa atin, sabi ng Diyos sa atin sa ating unang pagbasa. Dalawang kaibigan ko po, taga silang, answer prayers, they just came from medical procedures, si Ate Ori, tsaka si Ate Auring, very successful po. Kaya siya nga, huwag kayong matakot kasi the Lord will answer our prayers. Isa kaibigan ko, si Esther Oro, answer prayers din siya. Dalawang kaibigan ko, cancer patients po, ngayon cancer free na. Si Tony, tsaka si kalimutan ko na. Okay. Ito mga barkada ko. At dahil dito,
nagbibigay ng kapayapaan. Kaya kapanali, huwag kang matakot. Give that peace to one another. Peace with you po, huwag kang matakot. Peace with you po, huwag kang matakot. Cordero ng Diyos na nanalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero. Panalig, ito po si Jesus. The same Jesus na nagbigay ng affirmation kay John the Baptist sa ating gospel. The same God nagsasabi sa atin, do not fear, huwag kang matakot. The same Jesus, the Lamb of God, Kordero ng Diyos, nag-aalis sa makasalanan sa libutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Ang katawan dugo ni Kristo. Amen. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Panginoon, at sumaiyo rin. Ang namin mapagmahal, mapagnabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang ipapanaw, aming mapanaligan ang inyong pagpapalang pagmapakailanman. Sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasaw hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalano ng makapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na po ating pagdiriwang, humakay mapayapa, kasama natin lagi ang Diyos, huwag kayong matakot. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.